kung gusto mong matutunan agad o mag-grasp o makuha niya yung tinuturo mo na letter or letter names or letter sound sa reading, dapat ikaw na magulang ang una mong gagawin magkaroon ng explicit learning or explicit teaching. Ibig sabihin, malinaw yung pagtuturo mo. Mismo ikaw na magulang, malinaw sa'yo yung ituturo mo that day. So, paano mo ngayon i-introduce? So, halimbawa, kung letter I yung ituturo mo, sasabihin mo sa kanya, anak, this is letter I, big letter I, and this one is small letter I. Pagkatapos yan, ituro mo na yung letter name, ituro mo na ngayon yung letter sound. Habang ititrace yung dalawa or ititrace mo yung letter. Ganito po, sasabihin mo sa kanya, anak, the sound of letter I, big letter I, E. Yan, no? E. E. The same yung sound niya sa small letter I. E. E. And then, hayaan mo siyang gawin niya naman yung itinuro mo. So, papatrace mo na sa kanya, uulitin niya lang yung ginawa mo. E. 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 Tingnan mo kung hindi niya matatandaan o mag-grasp kasi mismo siya ang gumagawa. And then, number 4 na pwede mong gawin dyan ay pwede mo na siyang ipasulat kasi habang nasa mind niya, naintindihan niya, nakikita niya, sense of eyes, then sense of touch naman or writing. Kukuha ka ngayon ng papel or whatever, ipasulat mo ngayon sa kanya yung letter I. Okay, tatandaan na blue to blue and then red to blue. Pero pag hindi pa makasulat, basta maisulat either in a sand, whiteboard, paper, depende naman yan sa age, kung grade 1 and then okay na sa papel, pag kinder din sa papel, pag 2 years old pala yan and then the sand. Okay? Basta, ang gagawin nyo dyan ay matandaan niya yung sound ng letter I, yun yung pinaka-summary mo. And isa pang ginagawa ko para matandaan niya kasi every time na lang na magkikita kayo ng anak mo or tuturuan mo na siya, ang hirap naman na ang boring naman kung what is the sound of this? E. Or what is the sound of letter I? Parang ang boring naman sa kanya. So, minsan, dinalagyan namin ng mga teachers ng action. Yan, dinalagyan ko ng action. Nakikita niyo yung sulat niya yan. So, meron siyang dito, guhit na dyan na 3. Yan ang ginagamit ko. Ang ginagamit ko yan, i-action kong ganyan. And sasabihin ko sa kanya, the sound of letter I, E. So, ganyan, dapat malinaw sa kanya, E. So, every time na hindi na ako magsasalita, what is the sound of letter I? Gaganon ka na lang, ay, E. Kasi meron siyang sense of imagination na kahit di mo isinulat, tapos nai-imagine niya yung letter I, tapos gaganyan ka, there is a connection. Sa una mabagal, pero along the way, right after ilang days na pagtuturo mo, mas mabilis niyang mag-grasp. So, that's all. Thank you for today. Bye!